friendship, magpiprepare tayo ng gulay para itong almusal ni Papa Dudes. Breakfast at lunch na ang kayang pagkain ngayon. Welcome back to my channel, my friends and friendship. Good morning, good evening, and good night sa inyong lahat. Oh, good day. Today is morning here at Sunday. Si Mama Ella ay nagluluto, nagpe-prepare ng pagkain ni Papa Dudes. Ay, meron siyang panabilikha pong hopya baboy. Pero nagluto na ako ng kamote para sa kanya. At nandun pa siya sa kwarto. It's almost 11:30 at 12 o'clock na, my friends and friendship. Kasi late na kaming umuwi kagabi dahil sa galing kami sa birthday ni Judela. Ngayon, si Zoe. Birthday ni Zoe pala. So, my friends and friendship, magpiprepare tayo ng gulay para itong almusal ni Papa Dudes ay bali lunch na. Lunch at saka almusal. Kaya hiwain ko muna itong sayote. At igigisa ko dito siya sa ground beef. Kaya na ito pang ano sa kanin. Pang ulam sa kanin. At madali lang naman ito maluto. May lalabas na si Papa Dudes na yun. Nalate na din kami kagabi nung mag-dialysis. Mag-dialysis kagabi dahil alas 12 na kami nag-start. Galing kami doon. Masaya naman kami lang ng mag-anak ang nandoon sa birthday ni, tulad sa sinasabi ko, birthday ni Zoe kahapon sa March. Be careful of using our paper towel. Marami na ngayon, marami na talagang sobra-sobra na ang bilihin ngayon sa pagtaas, my friends and friendship. Triple na talaga ang presyo ng ating mga bilihin. Siguro, kung ano rin ang sacrifice namin dito sa high price ng mga bilihin, ay alam ko nandyan din sa Pilipinas mas sobra pa. So, ganun. Ay, si JR para sabi niya, nagpapaluto pala na yung hotdog na Filipino hotdog. Ayaw ko kasing si JR dito na magluto. Gusto ko ako lang dito ang umahawak ng kusina, my friends and friendship. Dahil ako ang naglilinis, tapos pag sila ang nagluluto, tudupasa lang, nako. Dumi-dumi naman ng kitchen, pati yung hindi lang kitchen ko, pati yung aming kalan. Nililinis nila pero hindi talaga yung paglinis ko na malinis sila, basta linis lang. Kaya ako na lang ang nagluluto para isahan nung nagkalat na ako lang ang maglilinis. Hindi yung maraming nagluluto na lahat ay marami kang lilinisin. Okay. Nahugasan ko na ito ng mainit na tubig ang sayote. Dahil ang sayote ay madagta. Kailangan alisin mo na ng mainit na tubig. Binabad ko. At maghihiwa na din ako, my friends and friendship din ng sibuyas at saka bawang. Ay, ito nakahiwa na ako ng bawang. Ng sibuyas pala at itong bawang na lang ay ating gagamitin para igisa ko. Ang bawang madali lang shrink. Sa lahat ng ayaw ko, my friends and friendship, ang nag-ano ko ng bawang. Ewan ko ba, ayaw ba sa ayaw ko. Bawang at saka sibuyas. Ayaw ko nagbabalat ng mga ito. Kaya dumidikit sa kamay. Yung sibuyas, lumuluha ang aking mga mata. Ay, naku. Yun ang, basta gusto ko nga ako magluto, pero wag lang ako magayat ng mga ito. Para medyo malasa-lasa. Pero usually, pero yun, mauubos naman siguro ito. Dahil kaya ayaw kong haluan ng kamatis. Dahil madaling mapanis. Madaling mapanis ang gulay. Pero kaunti lang naman ito. Hindi naman siguro ito maabutan ng kinamagahan. At mauubos din ito. Mahirap talaga magbalat ng ang liit-liit kasi. Ihiwain ko itong aking sahog.
Ginigisa ko na yung buyas at bawang. Ang mamadali ako kaya pinaghalo-halo ko. Pero yung mga mahal nito, my friends and friendship, $20. $19.99, bali $20 na. Ito yung sayote. Halo ko na dito. So we brush your teeth and change your clothes. Lapit na siyang maluto. My friends and friendship, tatakpan ko muna para medyo lumambot-lambot ng kaunti ang sayote. Kahit late ang kanyang breakfast niyan, my friends and friendship, gusto pa rin niyang magkape. Kaya nilalagyan ko pa rin niya ng kape kahit anong oras. Ang breakfast at lunch na ang kanyang pagkain ngayon. Ako nakakain ako kanina ng kamote na niluto ko at coffee. Yun lang ang aking almusal kaninang mga 10. Bigyan ko siya ng gulay. Meron na siyang kamote. Water niya. Pagkuhanan ko siya ng water. Magandang panahon, my friends and friendship ko. Maaraw. So, coffee niya ay lagyan ko na ng tubig. Tagal-tagal niya. Gusto niya doon sa loob ng kwarto kumain. Pero ayaw ko dahil kung doon lang, nakaupo lang siya the whole day. Kaya sabi ko maglakad ka papunta sa kitchen para isa na yun sa part ng therapy niyang exercise sa katawan niya nung naglalakad. Kahit ganun lang man. Kung siya ang susundin na yun ang gusto niya doon. Kaya ayaw ko i-manipulate niya ako. Sabi ko, ako ang masusunod, hindi ikaw. Ako ang nag-aalaga sa iyo, sabi ko, kaya hindi pwede. Stricta ang kanyang nurse na to, kaya hindi siya pwede. Kahit yun man lang, sabi ko, ang yung paglakad mula sa kwarto papuntang kusina, ay yun lang ang tanging exercise mo sa katawan. Tapos hindi mo pa kapo gagawin yan at gusto mo magstay ka sa room. Ayaw ko na doon lang siya, kakain, hatiran mo lang pagkain, masasanay siya. Yun bang, ayaw ko i-manipulate niya ako. Ako ang masusunod, hindi ikaw, sabi ko sa kanya. Kaya, ako ang nag-aalaga. Hindi ba naman my friends and friendship, hindi sa, kundi pag ang mga ganyan kasi na may mga sakit, ang katamaran ng elder, marami na silang nararamdaman na sakit. Ngayon, gusto nila kanila masunod, pero sabi mo, hindi. Ako ang masusunod. Yun ang sundin niya. Kahit ano pa, maglumpasay pa siya.
sasabihin kong hindi pwede dito kakakain sa labas. Dahil dito sa labas, makakakita ka ng maraming bagay, manonood ka ng may TV naman sa kwarto namin. Pero mas okay dito kasi nakaupo lang doon. Pag dito, okay, pwede siyang pagbalik na naman niya ng mag-bathroom siya. Dito siya magmula, puntang bathroom. Medyo malayo-layo din ang kwarto namin sa kusina. Pero yun ang maganda para sa kanya. Sabi niya, nahihirapan na daw siyang maglakad. Sabi ko, ito daw sa gout. Sabi ko, mas lalong mahirapan kapag hindi ka nakalakad. Alam niyo, my friends and friendship, sobra ang pagsisisi ko kung bakit hindi ako nag-try na mag-drive. Hindi ko sinunod dapat si Papa. Kasi siya noon, ayaw niya ako mag-drive at baka daw na anong mangyari sa akin. Pero kung sinunod ko ang sarili ko, kasi noon bata pa ako eh. Wala akong diskusyon, nakasanda lang ako parati sa kanyang desisyon. Ngayon ko palang na-realize na maling-mali ako ginawa ko. Na umasa lang ako lahat. Hindi ko inisip na darating ang panahon na ganitong sitwasyon. Kung inisip ko kaagad yan noon, hindi sana nangyari, mahirapan na kung kani-kanino ako nag-aas ng ride sa mga anak ko. Minsan may mga trabaho naman sila. Hindi ko naman sila lahat nasasabi na sa samang loob ko dahil naiintindihan ko naman ang mga sitwasyon nila na nagtatrabaho para lang mabuhay din at maibayad sa mga babayaran nila sa mortgage at sa mga kotse nila. Marami hindi ko nga intindihan ng bayaran sa Amerika. Kaya sabi ko nga sa apo ko, habang maliliit pa kayo, mag-enjoy kayong wala pa kayong inintinding responsibilidad. Walang utang na binabayaran. Utang syempre yung mga mortgage sa bahay mo. Yung mga bills, lahat. Everything. Kaya yun, sabi ko sa mga bata, huwag kayong madali na maging matured o maging adult. Kundi mas masarap ang mabuhay ng bata kapag na wala kang iniintindi, o diba? Gasan ko muna, my friends and friendship, ang aming mga kinainan. Ay, nakaporma sa papa mo to. Kabutang di mo kaagad. Naligo na ako, my friends and friendship. Masarap ang akong gulay na sayote. Kain na tayo. 약속할게. 널 꼭 찾아낼게. 너가 어떤 시간에 있든 어떤 장소에 있든 상관없어. 우리 반드시 만날 거야. 내가 널 찾으러 갈 테니까. Masarap ang gulay na sayote. Lagyan na giniling ng karne or manok or pork. 실실에서 구경 오신 건 아니잖아요. 워낙 전략실에서 신사 나온다는 게 무슨 뜻인지 피치 다 아는데.
Alin? Ma, nakita ko ma. Sino? Nakuha na dayang akong kunin na tapos limawa mag-transfer ka butangan imong pangalan from ikaw tapos to ako. Oo. Okay, sa istorya galing kita kung makabot iya, ha? Okay, okay. So, bye-bye. 김영서 씨, 네. 뭐야? 와, 그걸 아는 사람이 스캔들 기사까지 하시면서 나 다신 거 내가 얼마나 미안해요. 나도 비행기 타고 나서 알았어요. Sarap ng sayote. Tapos na din akong kumain ng kanin at sayote. Magdi-dessert ako sa inuwi ko kagabing fruit salad galing sa birthday ni Jodela. 이게 오늘 제가 처음 치는 거 Sarap. Hindi naman masyadong kadami ang kanyang ginawa. Ito tama lang sa amin. Ang pamilya lang. Hindi ho. My friends and friendship kami ay dadalhin namin si Papa sa casino. Kaya isasakay namin sa wheelchair. Papasyal man naman kami doon para medyo iba naman ang aming atmosphere. Okay. Zoe. Vlog me. It's okay. That's fine. Kami ng casino. Nandito kami sa casino. Ano na natin tomorrow. The next day. The next day in the morning, my friends and friendship, kahapon, morning ngayon dito. Hindi ko natapos ang vlog. Kahapon dinala kami ni Chanel, dinarive kami papuntang casino. At laro lang doon si Papa, na sinakay namin sa wheelchair, ako ang nagtutulak sa casino. At para ma-enjoy din si Papa doon at sa kabila ng lahat ng more than 10 days sa hospital ay nilabas namin at medyo okay na naman siya. Pero naglalaro pa rin dahil yung bang parang sabik nag-i-enjoy. Pag uwi namin, si Papa Dudes naman ay nanalo ng 100. Kaya sabi ko, ibalik mo sa akin ang kapital, kaya binalik din sa akin. Pero ako natalo. Pero at least wala sa talo, wala sa panalo. Ang happiness ng isang tao, lalo na kung nakukulong ka sa maraming mga iniintindi at iniisip, na-stress ka tuloy. Halos hindi na ka na makakain. Katulad ko, bumaba talaga ang weight timbang ko. Instead of 137, naging 134. Kaya hindi naman ako nagpapatalo sa problema. Fighter talaga ako sa pagdating sa problema. Pero nandoon pala sa loob ng katawan mo, sa isip mo, na mga iniisip all the time, inagiging apektado din ang katawan mo, yung mahina ang pagkain. Kaya dinala kami ni Chanel. Sabi niya, halika punta tayo. Parang ang saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam na hindi ka lang nakakulong sa maraming iniisip mo na pinoproblema sa pag-alaga ng asawa. Lahat ay iniintindi mo. Mahindi biro ang pag-alaga ng asawa, lalo na kung bagong labas sa hospital. Lalo na kung hospital, ay pabalik-balik lang ako. Yung bang sarili mo na nakakalimutan mo na. Kaya nilalaban ko pa rin ang aking sarili. Kahit papaano ay ini-enjoy ko ang buhay. Dahil ayaw ko talagang magpakulong sa isang problema lang. Kaya ako talaga ay ini-enjoy ko kahit anong paraan. Nagpo-post ako sa Facebook, nagpipicture ako, nagpapaganda ako, at nagbibihis ako. Yun lang ang kaya ng aking katawan na i-release ng stress. Yun ang aking mga pang-heal ng aking problema. Ang magsusuot, mag-aayos, basta at lalabas. Kaya yun, pero okay na ako, my friends and friendship. So thank you for watching sa aking vlog na ito.
Bye-bye.